Isa na namang insidente ng pagpapakamatay ang naitala sa Eastern Visayas at ngayon sa loob pa ito ng ospital. Patay na nang makita ang bantay ng isang pasyente sa Eastern Visayas Medical Center sa loob ng multidisciplinary building kung saan hinihinalang nagpakamatay ito. Kinilala ang biktima kay alias JR, 35 taong gulang, kapatid ng pasyente at residente ng Buntok, Southern Leyte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edwin Canyamaque, Chief of City Community Affairs and Development Unit ng Tacloban City Police Office, depresyon ang nakikitang dahilan ng pagpapakamatay ng biktima dahil sa labis na dinadalang problema at kakulangan sa pinansyal na pampagamot sa kapatid nitong naka-admit sa nasabing ospital. Base sa investigasyon ng mga otoridad, bago mangyaring insidente noong Enero 21 ay nakita pa raw ang biktima sa multidisciplinary building kung saan palakad-lakad ito sa lugar at parang namumroblema. Ito rin daw ang huling araw na nakita ang biktima sa ospital. Nadiskubre naman ang katawan nito ng isang housekeeping crew nang dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa isang kwarto ng nasabing pasilidad na kung saan nang buksan ito ay doon tumambad ang nakalambiting katawan ng biktima gamit naman ang lubid. Tinataya ng mga abot na sa 4 na araw na nakabitin ang katawan ng biktima base sa masangsang na amoy nito at sa huling araw na nakita ito. Sa pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban ay nalaman din na pumanaw na ang kapatid ng biktima na binabantayan nito sa ospital kahapon. Sa ngayon ay patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Eastern Visayas Medical Center sa bayan ng Buntok sa Southern Leyte kaugnay sa patay na katawan ng biktima at ng kapatid nito. Patuloy din ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa nasabing insidente. Base sa resulta ng investigasyon ng ating kapulisan, para yung nakikita nilang reason bakit siya napatay, siguro dahil sa depression. Nung January 21, nakita daw ito na doon sa CCTV kasi nag-backtracking yung ating mga kapulisan. Yung naglalakad siya pabalik-balik doon sa lugar na kung saan malapit doon sa lugar saan siya nagpakamatay. So pabalik-balik siya mga 3 o'clock in the afternoon. Since nasa region, hindi na raw yung nakita. So kahapon lang nakita ito ng staff ng sabing hospital. So mas possibility na medyo tagal-tagal na, no? Kasi yun nga, medyo masangsang na yung amoy. Ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Police Lieutenant Colonel Edwin Canyamaque, Chief of City Community Affairs and Development Unit ng Tacloban City Police Office. Sa ngayon naman, hindi pa naman nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Eastern Visayas Medical Center kaugnay sa nangyaring insidente. Sa pagpasok pa lang ng taong 2024 ay kabi-kabila na ang naitatalang pagpapakamatay sa Eastern Visayas. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!